kalods. Yung nahihirapan dyan para sa daim, turuan ko kayo paano pupunta doon. Ngayon, kung mayroon na kayong user ID at saka password, punta kayo dito sa SS member login. Ipasok nyo yung user ID niyo at saka password. Ngayon, pupunta kayo, nandito na tayo sa profile niyo. Sample. Punta ka ng services. Pindutin mo yung disbursement account enroll module. Ngayon, i-certify mo para makapasok ka. Proceed mo. Ngayon, kung mayroon ka ng bank or e-wallet ang gusto mong gamitin, kung gusto mo na yung bank, yung sa bank naman, pipindutin mo yung bank. Ngayon, X mo siya, tapos mag-choose ka dito sa select bank. Yan. Pipili ka dito kung ano yung bangko na ginagamit mo. Diyan. Tapos, kunwari, kung UB yung gagamitin mo, hanapin mo lang yung UB Bank. UB Bank o UB Bank Quick Card is magkaiba yun. Ang Union Bank of the Philippines, sa lahat yan. Yan, pindutin yan. Ngayon, itatype ninyo yung account ninyo, kagaya ng 09 1098 1030 4156. Dito naman, i-confirm niyo kung anong bank ninyo. 10 Dito tayo sa proof of account. Ito, pinutin yung proof of account. Ngayon, select documents type ka kung anong ginagamit mo. ATM ba, or bank certificate statement within the current year, foreign remittance, passbook, screenshot sa banking of online, or validated deposit slip. Pindutin nyo kung may deposit slip kayo, or ATM card. Yan. Ngayon, magpindot kayo dito sa browse file. Hanapin niyo kung saan yung ATM na nakalagay. Yan, kunwari dito yung ATM. Nakalagay yung ATM dito. Nandiyan siya. Piliin niyo siya kung saan siya na files. Kailangan siya naka-rename guys, kasi kung hindi siya naka-rename, meaning yan, hindi siya papasok. Kailangan naka-rename yung name nyo. Kagaya niyan. Yan. Meron ng ATM pumapasok. Yan. Dito naman tayo sa identification card. Kung mayroon kayong SSID, yun, ipasok niyo. Naka-rename siya dapat. Ngayon, punta naman tayo sa dito naman sa selfie photo. Ngayon, pipindutin mo yung browse file para makapasok yung mga documents na ipapasok mo. Tapos dito tayo sa files, yung mga rename ninyo doon sa mobile phone, yun yung ipapasok yun sa selfie photo. Ngayon, pag okay na siya guys, nakita niyo yung dito, certified that all information. Dapat naka-check yan bago niyo maipasa. At i-enroll niyo. Yan, tapos na.
Kailangan naka 3 MB dapat. Sana mayroon kayong natutunan sa aking tutorial ngayon, kasi para naman hindi kayo mahirapan pag mayroon tayong naka step by step. Salamat kung napanood ninyo to. Hoping na mag-subscribe kayo at sana mayroon kayong matutunan sa aking ginagawang tutorial. Salamat. Naman tayo sa e-wallet. Ngayon, kung e-wallet yung gagamitin ninyo, nakikita nyo yan, e-wallet RTCCPO, meaning yan, pwede sa remittance. Tapos ito, i-select niyo yung select e-wallet RTCCPO, mag-select kayo niyan kung anong gusto nyo gamitin. Coins ba, DBP Cash padala to employer ba, GCash, Lolo Financial Services, Pimaya, o Tayo Cash Exchange. Yung Universal Storefront Services, at saka yung isa. Ngayon, kung gusto naman yung DBP, pindutin yung DBP. Or GCash yung gagamitin niyo. Pindutin niyo yung DBP kung DBP gagamitin. Ngayon, dapat, ang nakalagay dito, yung mobile number ninyo na nakalagay sa is ninyo. O para bilis lang ma-approve, kagaya niyan, lagay 095545711174. Dito din sa confirm, dapat yun din nakalagay. Dapat tama din ang confirmation. Ngayon, yung ID card, identification niyo, kung mayroon kayong primary dyan, yan yung ipapasa nyo, yung browse, pinutin yung browse file para maipasok yung ID ninyo. Ngayon, dito naman tayo sa selfie photo. Ngayon, dahil DBP yung ginagamit mo at saka wala kang deposit slip, bali yung ipapasok mo dyan, yung ID at saka yung selfie photo mo. Dapat nakahawak yung ID mo doon habang nagsiselfie ka. Kailangan naka-renew siya lahat para maipasok doon sa box ng yung about sa attaching supporting documents. Kailangan yung selfie ninyo